maano ang fake news. Pag may breaking news ka, meron kang pasabog, sundan mo ng ebidensya. Hindi pwedeng sabi niya, yung ebidensya. Tapos, kung ikaw nakakita, okay yun, sabihin mo, nakita mo mismo. O kaya, ebidensya, para sigurado mo yung pasabog, hindi fake news. Tama po kayo lahat. Sisigitan ko to, sisigitan ko na. Go. Sabi ko nga po sa mga nakikinig sa atin, ito hong pinag-uusapan natin, etong si General Macanas, kung fake news o hindi. Uulitin ko lang ho sa mga nakikinig na fake news na nga ho ng una yan. Ngayon, uulitin na naman ulit. Diba? Nakita nyo naman si Coach Oni pag may pasabog yan, di ba? Halos tayo naglalabas ako ng pasabog ko sa Bucor. O kamakailan naglabas din ako ng pasabog sa Bucor, yung hindi rin ibinalita sa mainstream media. Hindi rin inilabas sa page ng Bucor yung mga kontrabando na ipinasok sa Doghouse. Ganun sana kapag naglalabas sila, sabay nila yung ebidensya. Pero ito, makailang ulit niya. Ito, kaya ako kanina, mait din ang ulo ko kanina eh. Ang hindi ko talaga kinagusto rito, mga kapatid, mga kababayan, yung i-drop ni mo ang pangalan ni Inday Sara Duterte na ayon sa aking source na napanood ni Inday Sara yung nagpupulburon. Number 2, ayon sa aking source, yung mga PMAyer, ay napanood na nila yung video na nagpupulburon. So sino ngayon, ang tanong, kung sino yung nagdidistibal tawag dito na bumubuo ng kaisipan nito na ipaparatang kay Tatay Digong. Ito yung kumukumbinsi sa mga militar. Pero maliwanag naman si Macanas ang gumagawa ng kwento para destabilization dyan sa mga armed force of the Philippines. Even the Vice President, ginamit pa niya ang pangalan. Kaya nga sabi ko, nakikiusap ako imbestigahan niyo yung tao na yan. Tapos pahanap niyo yung source niya. Para paharapin yung source niya. Hindi niya, sabi ko nga kay Special, hindi niya pwedeng gamitin. Di ba nag-usap tayo kanina? Hindi niya pwedeng gamitin ng SOTO law. Dahil national security na ang pinag-uusapan. Dahil mga kasundaluhan at vice presidente na ang kanyang sinasabihan na nakapanood. Hindi, saka presidente na yung involved dito. National issue na yan, national security issue na yan. Kasi presidente, inaakusahan mo na may pulburonic video, it's tantamount na sinisiguro mo na ang presidente ay talagang drug addict. Kasi sinasabi mo na may video, nakita ni Vice President Sara, ng PMAyer, ng NICA. So, national security issue yan kasi kapag ang presidente may totoo na pulburonic, maka-compromise yung national security natin kasi paano magde-decide ng isang pulburonic na leader tungkol sa ating bansa. So, dapat talaga ipatawag sa Kongreso yan si Macanas para mailabas na hindi niya pwedeng gamitin yung SOTO law. Tama yung sinabi mo kasi doon sa SOTO law, kapag national security issue, hindi mo pwedeng i-invoke yun, kasi nakalagay naman doon. Actually, yun nga ang ginagamit ng mga congressman kay Eka Eric, yung national security issue, yung sinasabi niya. Yun yung, nung narinig ko, yun yung sinasabi ng mga kongresista. Isa sa dahilan yun, kaya siya ikinontempt. Ngayon, mabalik ako dito kay Macanas, baka makalimutan ko. Ganito yan Boss Dadano. Nung si Presidente Duterte nagsabi ng mayroong isang presidente na nagko-cocaine, mag-eleksyon yon. At sigurado akong narinig yan ni General Macanas. In spite of that, sinuportahan pa rin niya si Bongbong Marcos. Now, nanalo. Humina ngayon ng views doon kay Bongbong Marcos. Ngayon, nung lumipat siya sa DDS, bakit ngayon parang siya pa yung gigil na sinasabi niyang
itong si BBM ay talagang tumitira ng pulburonik at may video. Pero samantalang nung nandoon siya, hindi niya tinatakil yun. Bakit ngayon tinatakil niya? Anong reason niya? Diba? Exactly. Sakto sa pool. Sa mga. Diba? Yun lang. Yung isang sinabi nung isang commenter dito na pinatotohanan na nga ni SAS na nakita daw niya na gumagamit sa harap niya. Anong nun? Wala naman tayong sinasabi na hindi gumagamit eh. Wala rin naman sinabi si PRD na hindi gumagamit. Wala rin naman sinabi si PRD na ano yan, hindi pa nakakatikim yan. So, kumbaga, ang punto nga kasi dito, meron ba, yung bang sinabi ni SAS na yon proof na merong video o wala? Hindi. Pinrove lang ni SAS na, oo, talagang humihit-hit. Pero hindi yun yung hindi yun yung para makakapagsabi na meron talagang video na naglalaman yan. Yan. O sige, Buster, pasok. Anong tanong? Kung may boyfriend, may girlfriend ka na daw. Ay, madami. Sir, pwede makasingit kasi makakalimutan ko eh. Medyo makakalimutin tayo pag naisip ko na eh. Okay lang ba? Pasok. Kasi ito yung sinasabi nila. Nung after the election, binabanata na natin yan si Marcos, di ba? Tapos, ang sigaw nito mga animal na ito, sabi nila, relax lang kayo, wala pang 3 months. After the 3 months, sasabihin nila, relax lang kayo. Wala pang 1 year. Puro kayo relax. Ngayon, sila yung nagising, sasabihin nila, tapos pinalalabas natin yung video, tayo sasabihan ngayon na mag-relax. Bisala sa lamig, sala sa init talaga itong mga ito. Pwede pa nagre-relax nyo kami, tapos nung kayo ngayon sasabihan nyo kami relax. Tingnan mo itong mga ito. Basta. May dadagdag lang ako. Habang mainit na pinagtatalunan natin, itong pinaputok nilang video, hindi natin namamalayan na unti-unti nang nakakakuha ng People Initiative ang Kongreso. Ako may video ako dito eh. May dokumento ako dito na nagpapapirma sila ngayon sa barangay na galing kay congressman at ibinibigay kay mayor at si mayor binibigay sa barangay captain. Habang mainit yan, hindi natin tinatapik, hindi pinag-uusapan yung pagapang na ginagawa ng Kongreso na labag sa konstitusyon na may budget na 100 piso kada isang ulo ang bawat pipirma. May ebidensya rin ako dyan. Ngayon, saan tayo dinadala ng usaping ito, ng mga yan? Imbis na matakil natin to, pag-usapan natin to, gusto nila, kuhanin nila ang momentum para mapansin sila, para hindi na natin itapik yung ginagawa ng mga congressman. Ano ang masasabi nyo dyan, mga kapatid? Kasi eto, may ebidensya ako, pwede ko yung video. Tungkol dyan sa pwede mong i-play dyan. Boss Dada, i-send ko sa iyo. Patindok. Go. Dali. Boss, Brad Dan. Ito, topic ko kanina, basahin nyo. Ano ba yun? Diyan, Chacha, issue ng korupsyon. Natabunan ng purpuron video. Di ba? Issue ng korupsyon, natabunan ng yung 500 billion ayuda, yung 781 na 731 billion na unprogrammed fund, natabunan. Pati yung Chacha natabunan. Tinatabunan nila. Yung issue na yan, ang problema, natatabunan nila, hindi na lang ngayon na itatapik. Ano ba mangyayari dyan sa pulburo na yan? Animal na yan? Parang diversionary tactics nga eh. Kaya kung magdududa ka rin dito eh. Magdududa ka rin dito eh. Magdududa ka sa mga ito eh. Bakit doon sila nakapokus eh? Natin ito. Diba? Isasend ko sa iyo ha. Ito pa isa. Para makita.
Ito pa isa, yung sinasabi nila na Chacha na yan, yung People's Initiative, may sablay dyan eh. Kasi yung People's Initiative, ibig sabihin yan, People Initiative. Ang nag-initiate niyan, yung mga tao na sila ang tinatawag na gustong magpapalit ng konstitusyon. Walang sponsor. Kaya lang ang nangyayari ngayon, sponsor by the government, which is bawal yan sa konstitusyon. Sino ba nag-i-sponsor? Di ba ang Kongreso? Namimigay nga sila ng pera eh. Namimigay ng ayuda. May mga form tayo dyan na pinapakita ko sa live ko. Na nakalagay pa doon na naiintindihan at naipaliwanag ng gusto sa kanila sa sarili nilang wika. O tapos pinapipirma sila. Ang masakla pa doon, nandun pa yung present number animal. O di ba? Nakakalimutan nila yung issue eh. Tinatabunan nila tapos gumagapang sila ng underground. Ayun ang masakit. O tapos kayo naman mga gusto makakita ng video, ng pulburong video, gusto nyo video kayo ng video. Ano ba ang totoong issue? Ano ba talaga totoong problema ng bansa? Korupsyon. Yung mga pondo na inihain nila dun sa national budget, nakasama dun sa ilang almost 7 trillion na budget, nakakalimutan nyo, pera natin yun. At hindi lang yun uutangin natin yung iba doon. Ibig sabihin mo, umuutang pa tayo para lang nakawin nila?